sabay na ang lahat, kahit hindi na lang yan, acapella na lang po, no? Ano bang magandang kantahin natin kay Elder Joey? Kuya Tomas. Alam niyo ba yung kayo okay. Ayun, o, sige, para tayong Sunday school. So, Sunday school yan sa mga bata. O, Kuya Peter, ano mo kami? Pakigay. Sige. Ako ba tayo yun Sige. May music ba yun, Kuya Peter? The spirit in my head is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. May music ba yan, Kuya Peter? Kahit acapella na lang po, kung hindi natin makita. Sige po, pakinig nyo na lang kami, Kuya Peter, Brother Peter. Ayan na lang po, maganda ba yan? She's like a river in my soul. Pwede niyan. My soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Salamat po. Lahat naman mga kapatid, nasa problema kayo. Ay, ano yun? May commercial, okay. At tayo po ay pangunahan sa panimulang panalangin ng ating kapatid na Elder Annie Ate Ipea. Tayo po lahat ay manalangin. O dakila ka, Panginoon, sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito na kami po muli ay nagkasama-sama upang magbigay ng pagpapasalamat sa iyo at magsama-sama po dahil sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala at pag-iingat. Nawa, Panginoon, ang aming mga kapatid na pagpunta pa lamang po dito ay pakaingatan niyo po sila. At ang aming matututunan, Panginoon, mula sa iyong banal na salita, ay nawa, Panginoon, ay mag-isang puso at mag-isa-isip namin. Ito po ang aming samot dalangin na may papuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng iyong tunang anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Magandang gabi po at tayo pong lahat ngayon ay nasa punto ng pagpapasalamat. No? Pagpapasalamat sa mga biyaya na binigay sa atin ng Panginoon at sa mga karanasan. Ano ba gusto ninyong i-share ngayong linggong ito? Sige po. Siguro pag gano'n na lang ulit, panguli na lang po ako. Ayan. Pasasalamat po sa ating Panginoon na tayo po muli ay magkakasama. At first Wednesday ng huling buwan ng 2024 at di ba po, grabe ang grace at yung proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
na nagpapatunay talaga na hindi na tayo pinapabayaan. Yun lang din po yung pagpapasalamat ko, yung gabay na patuloy niya pong ibinibigay sa akin, at sa aking pamilya. Sophie, ano pong inyong pagpapasalamat? Ang sa akin lang, malaking bagay ang nagkaroon na naman tayo, nag-gathering, kahit nakikilan lang tayo. Sa totoo, hindi sana ako pupunta, pero naisip ko, naiyak ko sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng mga prayer meeting, Bible study, tapos iilan-ilan lang. Kaya sabi ko, Lord, sige, mag-a-attend na ako ngayon. Ay, wala na akong pamasahe. Natutuwa naman ako sa Panginoon. Pero, yung mga pag-iingat, katulad mention ko na, no? Kasi katulad ni Kuya Vico, no? Actually, may bigay siya sa amin. Kaming mga taga-Pasig. May bigay siya sa amin 3,000 sa 17. Oo. Tapos, pagdating ng katapusan ng taon, December ng katapusan, meron na namang financial na bigay sa amin. Oo. Sabi ko nga, malaking bagay kasi ang habol ko doon, ang bili ng gamot. No? Kaya sabi ko, Lord, wala akong masay talaga. O bilay mo, hindi ko naman na-expect na ganyan. Ngayon, ang akin lang, ang katulad yung mga bata, mga kabataan, kahit na medyo matoy, alam mo, may mga kaloohan. Pero, ang ganun lang, basta sabi ko, huwag kayong gumawa ng hindi tama. Tapos, ngayon, yun, okay. Kaya magandang namin sa buti ngayon eh. Huwag dati natin gulo, trouble, ay ngayon, so far, wala. Oo, kaya sabi ko, Lord, maraming salamat sa inyo. Eh, hindi ko na kayo maimbitahan sa amin ko. Ang layo. Pero, basta ang alam ko, si Kuya Vico, meron siya talagang inilalaan para sa amin. Yun eh, sa totoo, hindi naman nagagalit sa bulsa niya yun eh. Yun naman ibinibigay ng gobyerno sa atin. Pero hindi naman natin yun eh. Hindi yung binayaran sa mga SS, yung mga o diba, pinagbabayaran natin nung tayo nagtatrabaho. O kaya kung pagkasanong, balik lang. O ano nga na-share natin, hindi nabalik lang. O, tapos, pagpunta ko rito kanina, aambon-ambon. Sabi ko, Lord naman, please, huwag mo naman paulanin. Kung gano'n, mangyari, maglalakad, madulas ako. Oh, sino, walang ulan. Ay, nahihiya ako kami na. Alam mo, minsan, yung sobrang bait ng Lord, nakakayang gumana hindi maganda, diba? Kasi yung kung ano ba yung kabaitan, isinusyon natin sa kapwa natin, sa mga kapatid at yun ang way ng ating pasasalamat sa Panginoon, di ba? Yan ang magandang diba? Ang mahalaga, walang awalan, di ba? Walang gulo. Kasi iba yung safe kayo may di ba? Kaya sabi ko, Lord, wala akong masabi. Nahihiya ako sa iyo, Lord. Hingi ako ng hingi ng pabor. Tapos gawa ng pasalamat. Naintindihan naman niya. O, sino ko? Tao? Okay, maayos ako naman. Ate Sophie, sa mga share mong mga biyaya, mga inspiration, sana all. Ako din ay nagpasalamat sa Panginoon dahil halos 2 gabi, 3 araw na wala akong pahinga. Dahil sa trabaho, sa pagmimekanik, kasi inaayos ko yung sakyan ko. Pagod daw sa kalakad-lakad, kakahanap ng mabisa. Sumayin yung katawan ko eh, kala ko hindi ako makatalo ngayon. Pero nakabayan ako ng mga 30 minutes, tapos naligo ako. Gumaan yung pagkiramdam ko, kaya dali-dali akong pumunta dito, baka nalate na ako. Pero sa awan ng Diyos, hindi naman pala. Kasi alas wala na akong time magtumingin sa cellphone ko eh, kung anong oras eh. Sinahabol pa yung oras.
Madilim kasi parang gabing-gabi na eh. Madaling mo, madaling na yun, no? Maraming salamat sa kayo dahil bigyan ako ng kalakasan sa energy at nakapagod ng ako. At ako matagal lang din nakakalin sa ating mga gawain sa Bible study natin, sa Bible study sa mga bahay, nakakalit gawa ng tuwing that time, sumasakit yung katawan ko. Kaya tuwing may gawain, sumasakit yung mga katawan ko. Kaya kanina, iligo na ako para matanggal yung sakit sa katawan ko. Medyo kumain ka naman yung pagkiramdam ko. Kaya nakapunta na ako dito. So, maraming salamat sa mga pagbiyaya sa akin. Ngayon. Thank you. Praise God. Vladimir, anong ipagpapasalamat mo sa Diyos? Ang microphone, para marinig ka. Yun nga po, sinabi ko kanina. Bago nga po kung ganito, may natulungan nga ako bata na yun lang po. Ano nangyari doon sa bata? Okay naman po. Anong tulong ang ginawa mo? Matignan, masagasaan? Makakit ng motor. Makakit ng motor? Biglang sumulpot eh. Buti na nakita ko, mahal yung mata ko. Ang mabilis. Oo. Sa rider. Salamat dahil kung hindi kay Vladimir, ako, anong nangyari mo sa bata. Kaya naman po, salamat din ako sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat niya sa akin, at sa umaga, sa pag-ugising na medyo maayos naman. At sa biyaya na nagpapagaling niya sa amin sa araw-araw, paano nakasultay kami. At wala akong trabaho. Saka kahapon ng Panginoon, maraming salamat kay Panginoon. Nagkaroon kami ng order kahapon. Tapos ngayong araw wala. Pinapay na kami ni Lord ngayon. Ulit, meron kami nagkakot ng mga order. Sa Sabado, meron kami lutuin. Sa Linggo, mayroon din. Kaya, pupuya naman kami sa SSL. Kasi bata pa lang. Nanang buhay. O sabi ko, okay lang yun. Doon, basta medyo malaki kami ng kalakasan. Kami mag-asawa, okay yun. Wala kami mabina. Saka, salamat din kay Queenie na nandiyan din na medyo okay siya. Medyo na ano lang sa amin niya na kumbaga sa lumalambing-lambing siya ng kaunti. Pagbago naman siya na nakilala niya siya. Pagdating niya sa school, sa taas, wala naman kami pa. Mamano kami mag-asawa. So ngayon, nagano naman siya na kami naman siya sa amin. Nag-bless. So, kaya po, salamat din po sa Panginoon. Siguro ko, nagagana din siya ng Panginoon para kanyang isipan na huwag mong patuloy yung kaya mo hindi ka na sinayos, no? Kahit pa paano, importante yung pagdating mo sa bahay. Danan mo yung magulang mo, mag-bless ka. Yun yung pinakakita mo. Tama. Kaya yun, muna siya. Maraming salamat sa Panginoon. Pagsugang ko sa kasya. Bila ko nilipid niya ng sakit.
Kaya alam niyo na marami tayong gagawa ng talagang Ilong December. Siguro po hanggang ilahalagan yung sarili natin. Hindi lang ako tayo na. No? Maraming salamat sa Panginoon. Yun lang po. Okay. Salamat po. Ate Sandra? Katulad na ng sinabi ni Sister Sophie, minsan nahihiya ka na, hindi ka nahihiya sa Panginoon. Pero, ang lahat ng hingi ko, hindi lang material na bagay. Guidance niya, yung gagawin ko niya, at saka yung ang gamit ko, mga nearest relative sa probinsya. Pero, minsan may panahon na parang may dumating na ano sa pamilya, problema. Hindi ako, takbuhan talaga ako mga kapatid kaya naubos eh. Hindi ako makahindi. Kahit kung araw pasan na asawa ko, hindi ka makahindi. Ewan ko. Ayoko yung pumunta sa bayan, pag-uwi ko lang dala. Ay lang na, ay alam ko magbibigay sa akin ng Panginoon nun, lahat. Kasi alam niya na madali akong mapitan. Sabi ko nga sa kanya, Lord, matagal ba akong dito o kaya masabi, ingatan mo sa sarili mo, paingatan nga ng Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Thank you po. Salamat sa Panginoon po. Elder Joey. Ako, pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil pinapanatili niya tayong buhay. Sabi ko nga, bago ko matulog sa gabi, Lord, pag ako ay hinising mo at nagising ako, ibig sabihin nun, binibigyan mo pa ako ng patulog na buhay para mabigyan ko nabigyan ko ng tawag dito halaga, no? O yung dahilan kung bakit mo ko sinilang sa mundo. Hindi kasi simple yung yung sakit sa lahat ng mga nagkakasakit sa akin, hindi simple, pero dahil nandiyan ang Panginoon, talagang ibig sabihin, tinutulungan ka niya na talagang magbuhay at dahil meron ka nga siyang misyon sa iyo, ito lang nabanggit. Wala natin ang pinagpapasalamat ko dahil sa araw-araw ay pinapatubayan niya tayo. Pag pumapasok ako niya, napapasalamat ako dahil mga kasama ko sa opisina, hindi naman sila bagay-gaya lang nila ako pagka alam nilang nagpag-tremor ako. Papasok na ako sa loob. At okay naman sa kanila. At ngayon ang gabi, actually bago akong magsimula, at kaya nga binigay ko na kay Creation Mighty dahil feeling ko baka hindi ko kaya niya dahil tremor ako. Pero feeling ko binigyan ako ng lakas ng Panginoon para makapagsalita at may paliwanag din niya sa akin sa tulong din ng bawat isa. Actually hindi naman hindi ang Panginoon ang mahalaga na nagsasabi na kung ano dapat natin malaman, kung gusto makita ng Panginoon, maunawaan natin mismo sa pag-express natin sa kanyang salita. Bawat isa. So, yun po yung mahalaga, no? Kaya siguro ang bawat isa sa atin, kaya lahat ng tutulungan para sabihin natin kung ano yung salita sa Panginoon, na mensahe para sa ating sarili. So, maraming salamat po. Salamat po, Elder Joey. At ako naman po, pinagpapasalamat ko rin dahil
kahit pa paano, umuusad-usad naman po yung ating sulat para po sa ating Christmas kantata. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil may mga donations na pumapasok, may mga bumibili na po ng ticket, may mga tumutulong po sa atin. Yung iba, hindi man talaga bumili ng ticket, nag-aabot sila ng tulong. No? Oo, ganon. Hindi ka naman uuwi na luhaan, sabi nga. No? Pero panalangin po natin sa Panginoon na tayo ay una, maging healthy ang lahat ng mga members natin para sa ating kantata, maka-attend, no? At makapanood at makakanta ang choir. No? Malaking bagay po yan. Pangalawa, sana po maubos ang mga ticket, no? Para naman ho, hindi lang sa tulong sa ating simbahan, kundi maiparating natin ano ang mensahe ng ating inaawit. Ano ang mensahe ng kantata? Ito ay ang pagsilang ng ating Panginoon Hesus. Kaya ang ating title ay Halina, Manuel. Halina, ibig sabihin, halina. Narito ang magandang balita. Ipinanganak na ang ating tagapagligtas. No? Yan po ang mensahe ng ating concert o yung ating kantata. So, salamat po sa Panginoon dahil ako iniingatan din niya. Kasi mag-isa lang naman ako napunta eh. Bukas naman sa Senado naman ako pupunta. Mangungulit na ako ng ating mga ticket. Ilang linggo na lang po, kantata na. Kaya ako ang choir, yung ating mga bisitang kakanta din, yung conductor natin, may practice bukas ang choir ha. Alas 7 po ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Yes po, 7 to 9 dahil bukas ay Thursday. Okay? At ang susunod naman po niyang practice ay Sabado na. Okay? So, inaasahan ko po lahat ng choir members bukas ay narito. Yung hindi naman po choir member, okay lang na wala kayo. Kami choir lang po talaga ang dapat nandito. Okay? Good evening, Elder Flory. Alas 7 po ng gabi, Ate Sophie. Hanggang alas 9 po ng gabi. Pagpapasalamat po, Elder Flory. Baka gusto niyo pong humapol. Sige po. Pakibigay na lang po yung mikropono kay Elder Flory. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang gabi na naman na ito na niloob niya na tayo ay magkasama-sama. Sabi ko po, salamat sa buhay, lakas, at kanyang mga pagpapala sa bawat araw, pag-iingat. At nagpapasalamat po ako sapagkat hindi po lahat ng tao ay nagkakaroon ng chance ang makapunta rito. Kahit po gustuhin man nila, lagi sinasabi, maraming gawain, na pwede namang ipagpaliban. At saka yung talagang oras din ho sa mga nagtatrabaho, yung talagang ipit. Kaya mapalad ho tayo at tayo ay andi dito upang magbahagian ng mga kabutihan ng Panginoon, ng kanyang mga pagpapala, kung paano niya tayo iningatan. Minsan nakakaiyak talaga eh. Kung talagang bubulay-bulayin mo ang buhay, talagang maiiyak ka na napakabuti ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako, nakaraos na yung pamangkin ko. Magamat yung bata, siyempre sipunin. Dahil sa kanyang, nung buntis pa siya, naliligo kahit gabi na. Para na yung bata. Kahit minsan talaga, pagbawal, titiisin mo para sa isang buhay na andyan sa katawan mo. Susundin mo yun kasi kahit sino tanongin ko, ang dami namang panahon sa araw para maligo at gabi pa. Laging, parang wala silang, sabi ko, wala naman kayong mga amoy sa katawan. Niligo-ligo kayo sa gabi, di ba? Hindi naman yun, Kaya kailangan lang ho ang talagang minsan pag-iingat natin para maiwasan natin ang mga karamdaman at huwag na tayo mandamay sa iba pa. Ang hirap po sa panahon ngayon ang may sakit. Hirap na ng kalooban, hirap pa ng bulsa mo. Buti ko
Buti kung lagi kang mayroong gagastusin. Pero kahit may gagastusin ka pa kung may karamdaman, napakahirap po niyan. Salamat sa Panginoon sa bawat isa sa atin na nakarating. Okay. Salamat po. Next, last but not the least, si Elder Becca. Magandang gabi po. Ating pong sharing ng ating mga blessing at pagpapasalamat po. Sige po, Sister Ana. maraming salamat po sa Panginoon kasi una-una ay nakalabas na si Micah nung Sunday. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo dahil biglang nag-chat siya, ma, punta ka na rito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang napakabuti niya. Kasi ang beer namin dapat it's nasa 88,000 dapat. 8,000? Oo. Pero napakabuti ng pedger niya. Kasi yung bata napasok siya sa Nico. Oo. Yung 30,000 na bill ng baby, winave nung pinawig nung pedja. Kaya 4,000 na lang yung pinabayaran sa kanya. Balik 52 pa rin. Pero napakabuti talaga ng Panginoon sa araw-araw. Minsan titingin ka na lang, titingala ka na lang talaga sa langit na ang pagpapala ng Panginoon talaga. Pag nagtiwala ka at ikaw ay talagang binigay mo ang puso mo sa Kanya at yung pagtitiwala hindi nawawala. Ando doon yung presensya niya sa araw-araw ng buhay natin. Salamat po. Next, Sister Ana, ang tuloy natin na kapatid. Maganda. Nagpapasalamat po sa Panginoon. Bakit? Ayaw ko naman niya kasi siyempre nangyari sa akin. Kumusta na po ba Ang nag-aaral ko sa kanya, oxygen. Kasi dapat po i-combine. Ngayon, kinausap ko talaga siya ng doktor kung napatubo. Nalagyan siya ng patubuan. Ngayon, punan siya ng tubig sa bawala. Ngayon, siyempre po, ayaw mati ko. Kaya, inuwi na lang po namin. Sa bahay na lang po siya ng oxygen sa ambulahan. Kaya, Diyos na lang po ang bahala na. Kasi talagang mag-aantay na siguro. Kung talagang mano pa. Tuloy-tuloy yung paggaling niya. Kasi may nag-aalaga naman po. Kaya nakibayan. Kailangan po talaga tulong-tulong. May awa rin din na. May awa ang Diyos kasi talagang Lunes ng gabi, dapat talaga wala na po siya. Buti lang po, nandun ako. Talagang nandun yung Panginoon dahil pinanaman niya ako. Binigyan niya akong gabay sa ginawa po namin ang lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. Si Ana, no? Ngingiti-ngiti lang, pero mabigat ang dinadalang problema. Oo. Maganda siya magdala ng problema no? Pangiti-ngiti lang, pero madaming pinagdadaanan. Dapat ganun lang talaga tayo mga kapatid, no? Si Thea, si Brother Elder Joey, no? Yung mga may sakit. Kala mo ngiti-ngiti lang, pero masama na palang nararamdaman. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil binibigyan niya po tayo ng lakas. Yun lamang pong nakakarating tayo dito sa simbahan at nakakauwi po tayo ng maayos sa mga bahay natin. Ay malaki na pong biyaya ng Panginoon yun dahil iniingatan tayo. Kanina si Vladimir may share kasi inutusan namin bumili ng baterya para sa relo. Salamat Vladimir. Sabi ni Vladimir, meron daw siyang, kasi sabi namin, bakit ang tagal ni Vladimir? Anong oras umalis? Oo. Pagbalik kaya pala po siya matagal kanina dahil may tinulungan siya bata. Ano nangyari nga, Vladimir? Ha? Oo, anong nangyari? Anong nangyari doon sa bata? Muntik ng masagasaan po yung bata. Ang ginawa ni Vladimir, tumakbo siya, inano niya yung bata.
Baka iniwas niya gano'n. O, malaking bagay yan, Vladimir, ha? Salamat sa Panginoon dahil nandiyan ka. At tayo pong lahat may malasakit. That's the word. Malasakit. No? Yun ay walang katumbas na pera. Ang malasakit, hindi mo yan mabibili. Oo. Yes. So, salamat po sa Panginoon at ngayong gabi naman po, si Pastor Henry po ay may gawain din ngayong gabi, kaya hindi po siya makakarating at makakasama natin. Pero, para din naman po sa Panginoon ang kanyang gawain ngayong gabi. So, ngayong gabi naman po, ang ating leader ay si Elder Joey. Siya po ang mag-share ng ating aralin ngayong gabi bago tayo dumako sa ating prayer meeting. So, Elder Joey, tulungan na lang tayong dalawa kung ikaw ay medyo hirap. No? Sige, dadagdagan ko na lang po ang inyong sasabihin. Ano pong ating talata ngayon? Nandyan, pinost po natin sa page, FB page natin. Ano yan, Thea? Anong talata? Isaiah 35 verses 1 to 6. Isaiah po. Isaiah 7. Page 715. After Isaiah 35 verses 1 to 6. Ay, din na lang. Isaiah 35, 1 to 10. Are we there po? Ako, ano ba? Sige pa. Ang landas ng kabanalan. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal na tigang. Namumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at namumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasok buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong ubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o bangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Po, sa pagkabasa ng salita. Meron pa po isa. Sa bagong tipa naman po ay sa Mateo chapter 11 verses 2 to 6. Matthew 11, 2 to 6.
Are we there po? Papa, 2 to 6. Ang mga isinugo ni Juan na tagapagbautismo. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bula, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bini, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kasi batay po doon sa ating nabasa, makikita po natin dito yung paano ba pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili. Paano? Siya ba ay nagpakilala lamang nung siya ay sinilang sa mundo? Siya ba ay nagpakilala lamang nung nakita natin siya? Hindi po. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpakilala noon pa. Nung unang sinulat ang Bible, panahon pa lang ng Genesis. Nung unang sinulat pa lang, no? Sa Genesis mismo ay malinaw doon na ang Panginoong Jesucristo ang siyang darating na manliligtas. Kailan nasabi ng Panginoon na Panginoon Diyos na lumikha na siya ay darating nang sa panahon na yon, nang si Adan ay nagkasala sa dahil sa patukso sa serpent, nasa nilubugan ng demonyo. So, anong sabi sa kanya ng ating Panginoon Diyos? Maaari mong tagumpay ka, nakuha mo ang nilikha ko, pero pagdating ng panahon, yan ay babawiin ko sa iyo. So, napakaraming taon ng lumipas, At bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, nung panahon ni Isaias, sinabi niya, parang nagkaroon tayo ng foretaste, parang kumbaga sa nasa mga nag-aalat ng pagkain, di ba? Libre, ang pre-taste. Sinabi ni Isaias, yung mga kataga na inulit sa Mateo. Ano yung mga kataga na yun? Ang mga bulag ay makakakita. Ang mga bingi ay makakarinig. Ang mga pipi ay makapagsasayangan, kaya Isaias. So, yung mga ganong event, ibig sabihin dapat ito nakita na ng mga tao noong pangan bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin yung mga tao na nag-aaral ng banal na salita ay nakita na yun. Pero hindi nakita yun ng mga tao ng unang panahon bago ang Panginoon sa Kristo. Pero yan, nakikita na ng mga propeta tulad ni Isaias. At yun, alam natin na yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon na sabihin mo para yung lahat tao. Pero, alam naman natin, yung Panginoon, dumating natin yung Panginoon sa Kristo, ano pa rin, nung dumating natin yung Panginoon sa Kristo, nandun pa rin yung doubt. Noong unang panahon, sa panahon ng lumang tipan, hindi nila kinilala. Dito mismo sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, nandun pa rin yung doubt. Kaya maraming nagtatanong. Kaya nga doon sa atin, doon sa Mateo, sinong mismo unang nag-doubt?
Sino una nagdaw kay Kristo? Ang si Juan Bautista mismo. Diba? Lagi na sinasabi, dapat ihanda natin ang daan sa pagkakating ng ating Panginoon sa Kristo, etc. Pero nung si Juan Bautista ay nakulong at pinagpadala si Juan Bautista ng kanyang mga disipulo. Anong ibig sabihin nun? Si Juan Bautista mismo ay nagkaroon ng doubt sa Panginoon sa Kristo. Kung siya talaga ang tagapagligtas, pagdududa. Ngayon, ano po ang sinasabi diyan? Ang sinasabi natin diyan, gaano ba natin kakilala ang ating Panginoon sa Kristo? Eh si Juan Bautista, halos kabisado na niya yung di ba, pag papaliwanag siya. Pero ang tanong, gaano ba natin, kung ipapalit ang tanong sa atin, gaano ba natin kakilala ang ating Panginoon sa Kristo? So, yun yung kailangan natin masagot. Bago mo ituloy po, para makapagpahinga ka rin. Gaano natin kakilala ang Panginoong Diyos, no? Sige nga, pag tinanong tayo, gaano mo kakilala? Kasi pag may kaibigan po tayo, kung kapitbahay, kilala natin, di ba? May nagtanong, uy, kilala mo ba ikaw si Thea? Saan ba ikaw nakatira yun? Si Thea, yung taga-ganito, proprietaryo, ganyan-ganyan. Ay, nagtatrabaho sa ganito, ganyan. No? In other words, meron kang kaunting impormasyon sa kanya, background. Si Thea, taga-ano po yan? Si Elder Flory, nagtitinda po yan sa palengke. Ganon. Diba? Meron a little idea kung sino ka sa iyong komunidad. Okay? So ngayon, ang tanong, gaano mo kakilala ang Panginoong Diyos? Kasi sa friendship, no? Sa pagkakaibigan, merong kakilala lang. Pag medyo malapit-lapit na yung loob mo, nag-o-open na. Uy, alam mo, friend, may problema ako ngayon eh. Pero pag hindi mo pa kakilala talaga, lubos na kakilala, hindi nagsasabi ng problema. Pero kung siya ay kakilala mo na, at malalim-lalim na rin ang inyong pinagsamahan, at pagkakilala mo sa kanya, medyo nag-o-open na siya ng kanyang nararamdaman, ng kanyang problema, ng family background niya marami. Yung mga single dyan, kahit nga mga boyfriend, sinishare pa yung love life nila. So ngayon, ang tanong, ano ang pagkakilala natin sa Panginoon na sa isang malalim na pagkakilala? Gaano kalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon? Ayan. Klaro po ba yung aking tanong? Sige po. Mga dalawa o anong pwede mag-share? Gaano yung kakilala si Jesus? Sige nga po. So, kaya ito na. Ako po siguro yung sa akin, hindi po siguro sa ibang tao, parang ang tanong ko po lagi sa sarili ko, yung pagkakakilala ko po ba sa Panginoon ay tulad ng pagkakakilala ko sa sarili ko. Kasi, kung sa ibang tao, hindi natin, alam natin yung background eh. Pero parang sa akin, madali kasing sabihin natin na, ito, si Mami, magaling siya, kung ano lang yung nakikita natin, pero hindi natin alam kung ano yung kalooban niya. Kaya po sa akin, parang sa akin, nung inisip ko nga po gaano ko ba talaga kilala ang Panginoon sa buhay ko? Gaano kalalim? Kasi kung tayo mismo, hindi rin natin kilala yung sarili natin, paano natin kikilalanin at ilalabas yung pagkilala natin sa kapwa natin? At higit sa lahat, paano natin ma-share kung ano yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon? At doon po papasok kung ano yung
ano mo yung tawag doon, yung personal na experience mo sa ating Panginoon. Kasi di ba parang doon mo kaya tayo nagkakaroon ng pagpapatotoo. Kasi tayo mismo first hand sa sarili natin, ay hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Naranasan natin. Pwede natin, kasi kung parang pag lumabas tayo dyan, is either sasabihin nila, pag tinanong natin, sino si Jesus sa'yo? Pwede may magsabi dyan na hindi siya Diyos, may sabi Diyos siya. Di ba? Yun yung ano natin, nasa mundo tayo eh. Pero ang importante doon, tayo mismo sa sarili natin. Paano natin pinaniniwalaan ang Panginoon? Ang akin po, sa akin siguro, ang pagkakakilala ko sa Kanya is, bukod sa kung hindi dahil sa Kanya, wala ako dito. Kundi dahil sa Kanya, hindi natin ito ma-experience. Kaya nga po, di ba parang sabi nila, magpasalamat sa lahat ng sitwasyon, pray in all circumstances. Kasi whether mahirap man or maayos yung pinagdadaanan mo, lahat yan nakaplano kay Lord eh. He is the author of our life. Pag tinanong ako, sino ang Panginoon sa akin? He is the author of my life. Kasi tulad nga po, di ba, ng mga pangyayari, may mga bata na mamatay, may mga may sakit hanggang ngayon, nandiyan pa. Minsan nakakalungkot nga yung kataga na hindi pa yung kinukuha ni Lord kasi ano po yun yung damo? Masamang damo. Pinagbabago pa. Pero ang totoo po nun is, meron kada tao may plano ang Panginoon sa atin. Kaya kung tatanungin po ko, sa aking buhay, He is the author of our life. Kasi kung paano po natutunan kung ano ang hamon ng buhay at pagkakilala mo, whether good or bad, sa pinagdaanan mo, alam ko po na ang Panginoon ay nandoon siya at kasama siya sa mga sitwasyon na yun. Nangyari to kasi binigyan na ako ng leksyon ng Panginoon dahil sa maling pagdidesisyon ko. Naging successful ako kasi pinagpala ako ni Lord. Nangyari to kasi tinuruan niya ako na magbago, matuto. Binigyan niya ako ng talento na to kasi gusto niya ma-share ko sa ibang tao. So lahat po yun, kahit anong gawin natin, lahat po yun ay alam ko na ang sanganon yung root na yun ay nandun pa rin po siya nakaugat sa ating Panginoon. Yun lang po yun sa akin. Okay? So, may isa na lang po. Sino pa ang merong gustong mag-share? Kuya Peter, Kuya Tomas. Sa akin, may sila ito. Actually, ang Panginoon hindi natin nakikita, no? Wala pa nakikita sa Panginoon. Kaya ang tao, wala. Hindi talaga, mas marami pang hindi pa nakilala sa Kanya. Pero sa akin, sa aking sarili, pagkakilala ko sa Panginoon, yun nga, sinabi sa aking kapatid na Dea na unang-una sa sarili natin mag-umpisa ito. Diba, hindi pwede sa kung saan lang. Paano mo ba tunayan sa sarili mo kung bago mo maramdaman o paano mo maramdaman sa sarili mo magkakilala ang Panginoon kung hindi kinalanin mo na sarili mo. Diba? Ako, ang ano ko lang talaga, ang kaano ko lang kilala ang Panginoon. Sa actually, ito na yung simula na pagtanggap ko sa Kanyang sa puso ko, sa Panginoon na doon ko naramdaman na nandiyan ang Panginoon pala. Naramdaman ko sa sarili ko na yun na lahat ng mga nararanasan natin sa buhay na mga pagsubok lang yun sa Panginoon. Na grabe na naranasan mo pero
hindi ka talaga pala niya tutuluyan, no? Kaya noon ko naman na ang Panginoon talaga, doon ko nakilala ka talaga siya na talagang napaka-banal talaga niya para sa akin. Kasi talaga ako, ang buhay ko din talagang marami na yung pinipinto ko dito, di ba, sa inyo. Wala na ko sana ngayon dito, hindi na kasama sa ating meeting. Kaya doon ako nag-uso ko talaga na nakilala ko ang Panginoon na talagang ang pag-ibig niya talaga ay sa boses sa atin ay talaga nandoon. Hindi ka talaga pabayaan sa mga sitwasyon na yung mga grabe na. Saka yung talagang na-pray ako talaga sa kanya na talagang nasalita lang may sila ng pray ko pero hindi pa ganyan. Malakas ang gusto niya sa akin. Talagang yun makakilala ko sa Panginoon na napakabuti. Yes. Okay. Salamat po. Sige, maraming salamat sa Panginoon. Sige, ilang panahon na yun, hanggang sa ngayon, ang Panginoon ay nasa tabi natin, nasa kalooban natin, nasa isip natin. Hindi siya umaalis. Ngayon, ang kailangan lang natin alamin, batay dun sa pinagdaanan na kasaysayan ng mga naunang Kristiyano o naunang pinilala ng ating Panginoon Diyos bilang tagapaglikha, ay paano ba sagutin? Paano? Sige, una-una, paano ba tayo makakalaya sa problema? Lagi natin sinasabi, Diyos ko, daming problema, etc. Pero ang pinakatanong, kailan tayo nalaya sa problema? Diba? Ang solusyon, panandali lang. Pero ang problema parang hindi na uubos. Diba? Yun ang tanong natin Panginoon, kailan mo tatapusin? Nabasa ko lang. Nakalimutan ko sa kailan mo tatapusin ang mga paghihirap ko, ang mga nangyayari sa buhay ko? Kasi ang tingin ko, Panginoon Diyos, ay parang hindi mo na ako nililigtas sa problema ko. Kaya anong ginawa ng ating, bago po man dumating si Kristo, ating Panginoon sa Kristo, gumawa ng paraan ng ating Panginoon Diyos para ang tao ay makapagbalik doon sa Kanya. Sapagkat hindi nauunawaan ng tao kung bakit siya nagkakaproblema ay dahil sa kanyang kasalanan. Bakit nandun na mga problema? Kasi makasalanan ka. At ang gusto ng Panginoon Diyos ay manumbalik ka sa akin dahil kung hindi ka manumbalik sa akin, inanda ka. Hindi ka alisin. Diba? Kaya nga, mismo tinanong ni Kristo kay Juan mismo. Sa kanya, pinsan pa nga niya, hindi na simple niya. Sabihin mo kay Juan na bakit pa niya kailangan magpadala ng mga disipulo niya para itanong ko sino ako. Parang ganun sa atin, nag-aaral tayo ang salita ng Panginoon. Pero are we truly internalizing? Sige talagang sinasa puso ba natin ang ating Panginoon Diyos? Lalo na kung tayo ay nalalagay na sa gitna ng matinding panganib. Ng mga pagdudusa, ng mga problema. Kaya ang alam sinasabi sa atin ng ating Panginoon Diyos, be steadfast. Sapagkat dyan sa pamamagitan ng steadfastness, matatag, talagang matibay sa pananampalataya at pagkilala mo sa Panginoon, nagagawa mo may ipawan ang lahat ng mga problema na dumating sa iyo. At kung
ang problema mo ay nandiyan pa rin, ibig sabihin, kulang pa. At ang lahat nga, bukod doon sa kulang pa, ay pinapanigan natin na ang Panginoon Diyos ay gumagawa ng lahat ng parang para ikaw mismo ay tumahak doon sa daan na sinasabi niya. Paano? Nandiyan naman ang ginagawa ng Panginoon. Di ba? Ang akala nga natin, hindi tayo iniintindi ng Panginoon dahil sa nangyayari sa akin. Hindi. Dahil pag nandiyan ang mga problema, ay gusto ng Panginoon Diyos at tayo ay manatili sa ating pagkakasalandas ng pagkamulat at kilala sa Kanya at pagtitiyak na tayo ay bumalik sa Kanya. At hindi natin pairalan sa sarili natin yung makasarili na paggustuhan. Kaya nga, tumapasin natin diyan sa sinabi ng ating Panginoon. Bawal, panahon pa lang ni Isaiah, no? Muling aagos ang gaganda, etc. So, muling gaganda ang buhay. Pero ng panahon na yan, dahil ang tagirap na ang mamamayan ng panahon na yun. So, sino ang pangunahing ikilos para dyan? Hindi yung mga tao mismo. Kailangan kumilos kayo ng naayang sa gusto ko. Pero nakailang covenant naman ang panahon na yun bago dumating ang Panginoon sa Kristo. 7 covenant. Ilang beses nakipagkasundo ang Panginoon sa Kristo sa mga tao para magbalik loob sa Kanya. Pero pagkatapos ang bawat yugto na yun, patuloy at patuloy pa rin bumabalik ang mga tao. Diba? Sa pagkakasala, sa paggawa ng pagtataksil sa Kanya. At bukod doon, ang mas malala doon, kunwari ay pagpapanggap at tayo naniniwala sa Diyos at tayo sumasamba sa Kanya. Pero hindi, no? Sige, mali ang ating paraan. Tulad ng mga pinag-aralan na natin paraan. Pinikilala na ating Panginoon Diyos, sinasamba natin siya. Pero yun nga, nangyari sila sabi, paglabas ito, actually, hindi pa nga lang po naglabas, dito parang sa loob ng ating simbahan. No? Nandiyan ang pangingibabaw ng kaisipang tao at hindi ang kaisipang Diyos. Makalangit na. Hindi gano'n. Pag nakita mo sila ito, ito yung... Bila nakita mo yung ganito, naku, ito na naman. No, nag-iiba na yung mood mo. No? Hindi ito yung sitwasyon na gusto ng Panginoon sa atin. Kung gusto natin makamit talaga yung tunay na walang hanggang buhay, sundin natin yung kanyang mga yakap. At yan yung lagi pinatagubilin niya sa kanyang mga apostoles ng pangating Panginoon si Kristo nung siya ay dumating dito. Kaya nung una pa lang, sinagayon niya si Juan, ang kanyang mga disipulo. Hindi ba niya nakita? Umagaling ang mga may sakit na leprosy, yung nakakita ang mga bulag. Kaya yan nga, sinabi na doon sa panahon pa ni Isaiah, 700 years before Christ, isinulat na yan. 700 years. At kung kilala mo talaga kung sino ang aming tagapagligtas, hindi mo na itatanong yan. Ikaw nga nagsabi, may ihanda-handaan eh. Yan, hindi ba sa pagdating niya? Pero ba't hindi nagdududa ka kung sino ako? Okay. So, yun ang kailangan nating isipin, ano? Na tayo mismo, bilang kanyang mga tagasunod, sundan natin ang tama kung sino ang ating dapat na, o kung ano dapat natin ginagawa bilang kanyang mga tagasunod. At ngayon, sa ating panahon, makita natin na dumami yung mga Kristiyano, dumami yung mga... Pero gayon pa man, dumarami ang mga Kristiyano, dumarami ang pagkilala sa Panginoon sa Kristo, ang pagkakit sa Kanya, dahil nandiyan pa rin ang mga problema. Diba? Kung tayo ba ay laging masaya, laging
kasiyahan ng darama natin. Tingin nyo, dadami tayo. Bakit kadala ba si San Juan Bautista? Yan, tulad siya ulit. Sinugo niya kanyang mga disipulo kay Kristo. Ano ang sabi niya? Itanong niyo sa taong yan, kung siya na ba ang Mesiyas? Di ba? Itanong niyo sa kung siya na ba ang Mesiyas? Kaya sinabi ng ating Panginoon, balikan mo yung mga pinag-aralan mo. At balikan mo yung nakasulat mismo sa lumang tipan. Kasi yung nakasulat sa lumang tipan, ilang daang taon pa yan, bago ka dumating at pinag-aralan mo yan. So, ibig sabihin, balikan mo yung pag-aralan mo. Sa ating panahon, kaya natin pinag-aaralan yan dahil ang gusto ng Panginoong Kristo, makilala natin kung sino ang ating Panginoong Kristo. Dahil tayo mismo ay naliligaw. Hindi natin nasusunod na kanyang nais. Kaya, siguro ang tanong sa atin ngayon, kanina tinanong natin nag-raise tayo ng tanong, gano'n ba natin kakilala ang ating Panginoong Kristo? Siguro ang susunod na tanong sa atin, paano ba natin matitiyak na tayo ay susunod na sa Kanya? Sa Kanyang yakap? Paano? Gumawa ng mga alituntunin ng ating Panginoong Kristo. Diba? Anong mga alituntunin niya? Tanggapin mo siya bilang tagapagpalaya, Savior. Tanggapin mo siya. Kilalanin mo ang kanyang pamumuna para sa ganap na kalayaan mula sa kasalanan. Tapos, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa pagkawala ng kasalanan. Buhay na walang hanggan. At yan mismo pinakita natin Panginoon sa Kristo. Paano? Kung titignan natin, bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, ano ang mga propeta na sila ay galing sa lupa. Yung mga propeta, kahit sa Isaias, hindi naman siya galing sa langit, galing siya sa lupa. Diba? Galing siya sa lupa. At nung namatay sila, bumalik sila sa lupa at hindi na nagpakit ng Diyos. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, iba, galing siya sa langit. At nung siya ay namatay, siya ay nabuhay na muli. Paano pinatunayan na siya ay nabuhay muli? Nakasama natin. Kaya kasi ito, sinabihan niya na lagay mo dyan sa butas ng kamay ko. Para maniwala ka na nabuhay muli ako. Diba? Pero yung mga propeta, namatay sila lahat at hindi na natin nakita. Saan sila natin nakita? Paano natin nila? Ayan, nakasulat. Although sinasabi nga natin, we live by the word, nagsabihin, by the word of God. Kumbaga doon dapat tayo mabuhay. Pero hindi natin maisasagawa yan kung hindi natin isa sa praktika o put into practice lahat yan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, ngayon tinanggap ng ating Panginoon sa Kristo, sambahin mo siya ng tama, sambahin mo ang ating Diyos ng tama, at hindi yung nag-aalay ka ng mga para lang masabi mo na mahal mo ang ating Panginoon. So hindi ganoon. Kundi tayo sumunod sa kanyang nais na mangyari sa atin. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, yun nga, bago pa lamang isinulat ng bagong tipan, sinabi na dyan ni Isaias na magkakaroon ng pagbabago. At merong highway na parang nabanggit siya, di ba? Na kung saan doon lalakad, tutungo ang lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yeah. Sa landas na ito ay kung mga paraan ang mga makasalanan at mga
highway, highway ba? Tulay. Ano po Ayan, yan sige ba sabihin mo? Ano ang unang sinabi ng ating Panginoong si Kristo? Walang makakadaan. Ano? Hindi ko nakakalimutan ako pa nung Pagkasa namin ito Hindi yun. Anong I am the way. Ano yung sinasabi din na Isaias? Nagkaroon na. Anong sinabi ng ating Panginoon si Kristo? Ako ang daan. Diba? So saan ka pupunta? Punta ka sa Libertad? Hindi yan ang daan. Punta ka sa Bendia? Punta ka sa Makati? Etc. Lahat ng klaseng daanan mo na. Pero hindi yan ang daan. Kung gusto mo talagang maligtas, walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo ang tanging daan. I am the way. Kaya kung gusto niyo bumalik sa ating Diyos Ama, wala kang ibang dapat gawin kundi kilalanin ang ating Panginoon si Kristo bilang tanging daan papunta sa Kanya. I am the way. At ang mas nakakatawa pa dyan, di ba nakaharap si nahuli na, dinakip na. Ayan. Bakit nahuli dinakip? Ang ating Panginoon si Kristo para kusgahan. Ano ang sabi sa kanya ni Poncio Pilato yung pinakahuli? Nakita ko kang walang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero hindi na gusto ko ito. Ay, hindi pala ilang sa ibabaw ng Panginoon sa Kristo. Anong tanong sa kanya? Ano ang katotohanan? Pakibasa mo nga. Ano yung sinabi ng usap si Poncio Pilato at ang ating Panginoon sa Kristo? Yung tungkol sa katotohanan. Ano? Sumagot si Jesus. Isahan po natin. Ito. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Okay. Ano yung unang daan? Ako ang the way. Ano ang pangalawang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Siya ang the truth, katotohanan. Ano ang unang ni Poncio Pilato sa kanya? Ikaw ba ang ano ba yun? Sige, sabi mo. Sinabi mo ba? Ikaw ba ang nagtiting na Diyos? Ikaw ba ang anak na Diyos? Ikaw ba ang anak na Diyos? Bukod yan. Hindi ako may sabi ito. Ikaw ba ang hari? John 18:37. Basta 18:37. Ito. Ito, 36. Ay, 35. Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong kari ang nagdala sa iyo dito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi may pagkanulog sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa kang ng hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Okay. Ano ang katotohanan? Siya ang hari. Ano ang katotohanan? Kayo, sagutin nyo, ano ang katotohanan? Kung kunwari kayo si Poncio Pilato, siyempre, aking na kayo, no? Etc. Punong-puno kayo ng pride. Kasi hindi niya alam kung ano yung katotohanan.
Anong katotohanan? Ang katotohanan ay walang iba, hindi yung kaharap na niya. Nagtatanong siya sa sarili niya, ano ang katotohanan? Siguro kung salitang kaya na si Kristo, nakatuto naman si Kristo, hindi pa nakikita ang dalawang mata mo. Ako ang katotohanan. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon Diyos, I am the way, the truth. Ako ang katotohanan na siya ang anak ng ating Panginoon Diyos na isinilang sa mundo para tayo ay maligtas. Ako ang katotohanan. So wala tayong ibang pupuntahan, hindi ang katotohanan. So the way, the truth, anong huli? Buhay. So paano natin nasabihin na si Kristo ang buhay? Si ate, Sophie. okay po ba ate Sophie? Okay ba ka? Isip ka pa? Nato na. Sige, siguro, sino pwede ka? Paano natin masabi ang Elder Flores Kristo po. bilang Sa buhay? elder. Sa elder tayo mag-iingat ng pakigamit po ng mikropono. Ang Panginoon Diyos ang buhay, sabi, I am siya ang daan, ang katotohanan, at siya ang buhay. Sapagkat siya mismo ang tagapagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Life giver ang Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, siya po ang tagapagbigay buhay. Kaya siya mismo ang buhay. Ang meron pa mong gusto? Salita. Yun nga, sabi niya, ako ang katotohanan. Ako ang magpapalaya sa inyo sa mga kasalanan ninyo. Kaya siya ay napakita sa ating mundo. Kung Tagalog ba yung ano? Tagalog yung kaya way my boss. Sabi po ang Oo, masalit sasalin po na ang ako. Kaya kung kasi natin ang course niya, tayo maliligtas sa mga kasalanan natin. Pero para sa akin, minsan, yung perfecto minsan, natitisyo din ako, kaya hindi ko nadadala ang kanyang course. Kasi mahirap talagang dalhin ang kanyang course. Dahil hindi ka perfecto, kaya bakit hindi natin pasahin ang kanyang course. Hindi yung literal na dadalhin. Kundi sumunod tayo sa kanyang mga kautusan. Dahil siyang katotohanan magpapalaya sa ating mga kasalanan. At yung nabanggit mo kanina, bakit walang katapusan ng mga problema sa ating buhay? Dahil ganyan talaga ang buhay natin sa ating mundo. Sinusubok tayo'y dinadalisa kung hanggang kailang pagkakit natin sa Kanya. Upang manatili tayo sa Kanya. Kaya sinusubok tayo kung hanggang saan yung pananampalataya natin sa Kanya. At hanggang ano natin yan, pagsubok sa ating buhay, yung mga problema sa atin, kaya hindi tayo magtaka kung bakit tayo maraming ibang pagsubok. Dahil ganyan talaga ang buhay natin dito sa lupa. Pero wala natin, pag nasunod natin yung mga kautusan niya, pagdating sa natin sa langit, wala nang problema, wala nang mga kaya sa buhay natin sa lupa, maraming suliranin sa buhay. Yun lang, dalhin natin ang kanyang krus upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Si last na talaga, Joy. Sige, Joy.
Bakit daw po siya yung buhay? Para po sa akin, doon sa tinalakay ni Elder Joey, nasabi po niya na siya ang buhay kasi sinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Kumbaga, kung hindi niya yun gagawin, so hanggang ngayon po, makasalanan pa rin tayo. So, yung buhay po natin, puno ng kasalanan. Kaya, para po yun sa akin, yung pag-ibig ko lang po. Sige, buhay. Makikita natin saan ang galing ang buhay tulad na sinabi ni Lori. Ang buhay ay walang iba kundi nanggaling sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay nagmula sa lupa. Paano tayo nagkaroon ng buhay? Tayo ay binigyan ng breath. Sino yung breath? Breath of life. Yung hininga. Yun ang Espiritu Santo na inilagay sa ating puso, sa ating, para tayo ay magkaroon ng buhay. Pero tulad ng nangyari kay Eva Tadan, kaya yung mas kasabay nung kasi binigyan tayo ng kamalayan ng ating Panginoon Diyos. Ibigyan kita ng kalayaan para malaman mo kung para ikaw mismo sa sarili mo ang mag-decide kung ikaw ba ay susunod sa akin o hindi. Ibigyan kita ng kalayaan. Kaya sino ang gabay ng ating natin? Hindi ang Espiritu Santo. Kasi bakit? Kasi nung panahon na yun, kung tayo single, may konsyensya na. Pero ang naging problema ng dalawa? Una, ang naging problema ng dalawa, si Eva Tadan, hindi man nung nakita nila na ang Satanas ay tinutokso sila. Hindi man lang nila kinonsulta ang ating Panginoon Diyos. Hindi man lang sila nagdasal. Kaya ang importante laging inuulit-ulit ang ating Panginoon Kristo. Magdasal sa kayo sapagkat yan ang tinakda sa inyo, yan ang gawain ninyo. Kapag sa ang verse diba? Magdasal kayo dahil yan lang ang instrumento na mag-uugnay sa iyo at saka sa akin. Kung wala ka rin pananampalataya, saan tayo mananalangin? Sa mga simento, sa mga nakikita natin, hindi. Yung tayo mananalangin sa hindi natin nakikita. At yan ay walang iba, kung yung pinakamakapangyarihan sa lahat na hindi nakikita. At sino ba pinakapangyarihan na hindi nakikita? Ang pinakamakapangyarihan na hindi nakikita, ito ang ipapos natin Diyos. Ngayon, bakit sinasabi natin na siya ang buhay? Dahil, ano ginawa ng ating Panginoon sa Kristo? Dahil siya umalis. Hindi na tayo ng kapayapaan. Meron siyang iniwan sa atin. At sino yung iniwan niya sa atin? Ang Espiritu. So, dalawang beses tayong binigyan. Yung panahon ng Diyos, binigyan tayo ng hangin. Para mag-asyo ng Espiritu. Nagkaroon tayo ng konsensya. O sige, eto ngayon ang Panginoon sa Kristo. Binigyan ko kayo ng pangalawang Espiritu. Yung mismo ang sinasabi ko sa inyo na iniiwan ko sa inyo na mag-guide sa inyo. Dahil nakilala nila ako. Dahil bago ako pumunta rito, lahat ng mga propeta namatay na. Sinong gagayahin nila? Sinong susundan nila? Panay kasulatan ang susundan nila. Pero nung dumating ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon sila ng konkretong susundan. At yung kasi yung kahinaan na anong kaya yung walk by faith? Diba?
Huwag kayong maniwala sa mga kung sino-sino. Maniwala kayo sa akin na hindi nakita at makikita niyo lang ang Panginoon Kristo. Kung ang Espiritu Santo na tinatawag sa inyo ay gagamitin niyo at mananalangin kayo na makita ang faith na yan para sa atin. At yung din yung kailan kung bakit nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay yun yung biyaya o yung track of life. Diba? Sa mga lahat ng matyaga na naniniwala sa Kanya, yan yung magiging biyaya na makukunin natin. Reward. Kasi nung unang panahon, lahat, kaya nga sabi natin, lahat ng mga nagdaan tao na namatay lahat yan. Pero pagdating ng aming Panginoon sa Kristo, ano yung mangyayari sa huling judgment? Ang ating Panginoon sa Kristo, sa huling rapture. Hinihiwalay niya yung mabubuti at Yung lahat ng ayaw, sige ayaw niya. Pero anong gagawin niya sa mga kaluluwa? bubuhay niya ulit. Hindi, may gagawin. Kukunin na iaayon na lang muna yung mga Results. results na nitiwala Pati yung lupang katawan, isasama niya. Sama mismo Hindi ka yung kaluluwa. At sino una ng Panginoon niya? Unang ako yung una niya. Kaya nga pang walang ibang aakyat sa langit. Babalik sa langit. Kundi ang manggaling din sa langit. Di ba? Yan yung ating Panginoon siya ang sinabi niya. Walang babalik sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ang tanong, tayo ba lahat galing sa langit? Pero, matama ka yun ka. Hindi tayo dahil sa langit. Sasay galing. Ay, nilikha ng Panginoon. Tayo nilikha ng Panginoon. Actually, tanong ano yung bakit? Bakit nilikha ng Panginoon ang lupa at nilagay niya ng tao? Actually, tayo yung mga sinasabi. Kaya ito yung, ano yun, parang, ano yun, yung ano ng pakit, hinihilog yung pater, ano yun? Yung ginagawa ng Yung maliwaker. clay pater. Yung ginagawa ng bumugis dito. Lahat ng pagsubok na ginagawa natin para tayong hinuhugis ng ating Panginoon Diyos. No? Isibihin, hinuhugis tayo ng Panginoon Diyos para tayo ay para makilala niya, para makilala natin siya bilang tagapagligtas. And therefore, dahil kilala natin siya, kilala natin kung sino ang lumikha sa atin at kung sino lamang ang dapat natin kilalanin bilang hari. Dahil kung babalikan natin, kasaysayan, yung demonyo, at ang demonyo ay dating anghel. Diba? Kasi ang demonyo ay dating anghel na nagtaksil, no? Gustong agawin ng kapangyarihan sa ating Panginoon. Sa harian. Fallen angel. Kung hindi ba lahat tayo fallen angel? Na hinuhubog na natin Panginoon Diyos para magbalik loob sa Kanya. Fallen angel ba tayo? Wala makasulat. Pero hindi. Tayo ay mga bagong nilikha ng Panginoon Diyos. At gusto niya, maging tapat talaga tayo sa Kanya para pag tayo ay sumakilang buhay niya. Sige, eternal life. Kaya nga may mga susunod pa siya. Iiwalay yung mga mabubuti sa masama. Yung mga masasama, hindi lang kaluluwa ang papatayo niya. Hindi yung, kaya nga may, hindi ko lang alam ko sa person. Huwag tayong matakot kung sa kaya pumatay lang ng ating katawan. Matakot kayo kung sa kaya pumatay ng katawan ng lupa at espiritu. Wala ka na.
So, hindi lang yung lupang katawan o hindi lang yung lupang katawan ng mga matay, hindi pa yung kaluluwa niya na pangalaman doon. Tapos so, pinakita mo nila yung kaluluwa mo. Yun, no? Yun, no? Nakita mo rin. Naramdaman nila kaya kung paano masaktan ng kaluluwa. Pag tayo pinurot yung physical na katawan. Pero yung kaluluwa, naramdaman nila kung paano patayin ang kaluluwa. Walang nakakaalam sa atin kung paano patayin ng Diyos ang kaluluwa ng mundo. Siguro dito marami ko sige sa kung gano'ng kasakit siguro yun. Pinapatay ang kaluluwa mo. Dahil hindi ka naging, dahil sa halip na magkano ka, magmulat ka, sa halip na so pareho yung misyon na iniatang sa'yo ng Panginoon Diyos. Eh ikaw pa nagliligaw. Sa halip na ipakita mo kung yung tamang daan, hindi ka naman nangyayari. Ikaw mismo nagliligaw sa kanila. So sa halip na mahatak mo sila towards Jesus Christ, towards God, eh ikaw pa nagliligaw sa kanila. So, yun. At kung ikaw na ay sinabi natin kanina, hindi lang yung kaluluwa mo na masusunod sa impyerno pag hindi ka sumunod sa Kanya, kundi magkakaroon ka ng eternal life. Yun na yung sinasabi, ako ang buhay. Diba? Ako ang buhay sapagkat ako ay eternal na buhay. Yun ang sinasabi. Yun ang pagnawa natin. Hindi naman tayo nagkakaroon. Kasi gano'n, ang pagnawa natin, ang sinasabi din na ako ang buhay. Ay eternal life. At yan ay kaya sana yung naliligahan naman natin. Kung hindi pinipigil ng iba sa atin na makawala din sa kasalanan. So yun, ikaw na lang. So, paano tayo magkapag-ikaw na lang? Hindi natin alam, sapagkat ang Panginoong Diyos lang nakakaalam. Ang Panginoong Kristo, yun yung pinanamakay sa ano eh. Nakatabi na ating Panginoong Kristo sa krus eh. Yung dalawang nakano, Basta pa rin ang mga diba? Yan ang siya hindi na pagkawa sa ating Panginoong Kristo. Yung oras na yun. Pero ang sinabi, ano ang pagkakaunawa natin sa kanya? Hindi natin siya kilala. Pero alam natin, isa lang ang pinakilala. Simple lang ang paghahalin tulad o pagpapakilala na ginawa sa kanya ng Bible. Siya ay isang magnanakaw. Pero hindi natin pwede sabihin na sa lahat ng oras magnanakaw yan. Anong iniisip na pag siya ay nag-iisa? Pagkatapos siyang gawin ang isang krimen, pagkatapos siyang gawin na siya ay makapagsamantala sa isang tao. Katulad ngayon, ang daming ang gumagawa ng kasalanan. Nalagdala ako ng ganito, nagdala ako. Eh, ito mga bata na, diba? Na biktima lang ng problema ng lipunan sa sabihin mong ano na sila. Hindi ka siya makasalanan. Hindi ganyan. Kaya nga nagkaroon oras na yun, anong ginawa natin pang ngayon din, kasama kita. Sapagkat alam niya ang kalooban ng tao. Alam niya na ito ay nagsisisi ng totoo. Kaya kahit sa tanong buhay mo, ay mas kilala ka ng lipunan, ito ay masama. Dahil ay nanakaw ka, hindi ganun tumingin ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ganun ang pagtingin ng ang tinitingnan natin ng ating Panginoon sa Kristo ay kung gano'ng kalinis ang iyong puso. Ganun, kaya maraming na rin. Kaya po, yung mga nagpapanggap na sila ay mga Kristiyano,
Yun ang ayaw ng ating Panginoon sa Kristo ng pagpanggap. Kaya huwag tayo magpanggap. Para tayo, patuloy tayong sumunod sa kanyang niyapa. At magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na wala. Hindi natin masasabi kahit na napaka-ano natin. Napaka-religious natin. Ako, wala akong kasama, wala akong ginawa ng ginawa. Pero pag nagsusolo ka, mag-isa ka, hindi na naman. Wala nakakaawan. Diba? Anong iniisip mo kahit ikaw ay religious, etc. Anong nasa isip mo? Anong nasa puso mo? Diba? At kahit maaaring iba ang sinasabi mo, doon sa laman ng isip mo at saka sa puso mo. At yan ang sinasabing alam ng ating Panginoong Kristo yan. Diba? Hindi doon sa panglabas na kaanyuan. Maaaring tayo kilala natin siya, Bento Matuwid, etc. Religious, etc. Pero ang Panginoon Diyos, alam niya kung hindi yung panglabas mo, kundi pati pangloob. At yung mas mahalaga, ang naging pangloob. Pero pinikilala rin niya ng ating Panginoon Kristo na tayo ay makasalanan. Pero ang tanong, paano mo nilalabanan ng kasalanan na yan? So yun yung point. So, yun na siguro natin kaya itatanong natin ulit yung kaya ba natin kakilala ng ating Panginoon. At tanong, dahil ba natin sinasakatuparan ng kanyang mga salita. Kaya na tayo katapat sa Panginoon na sundin ng Sige, salamat po, Elder Joey. Huwag masarapan nating palawigin ang ating pag-aaral. No? May part 2 naman yan sa susunod na pag-aaral natin. So, itong part 2 natin ngayon, yung ating prayer request. Ano po? Ano yung mga prayer request natin, Thea? Kay Ate Maika po, good health sa family, pati sa baby niya. Tapos yung sa kapatid po ni Sister Anna, si Sister Nora. Tapos, yun lang po yung nandito. Meron pa po ba dito sa ating video? Parang lagi masaktan siya ng Joy. Nakapansin ko. Ano mo, dalangin natin si kapatid na Joy, si Mama po. Ano, of course, Elder Joey, yung sakit ng dalawa, si Parkinson, yung aking mga memory. Okay? Meron pa po. And meron pa po ba iba? Sama po natin si yung tita po ni Manu, si Ate Debbie. O, ang patuloy yung yung kanyang mata na lang pero parang lumabo. Si Ate Debbie po, si Los Reyes. Patuloy po natin isama si Ate Aurin Pardo. Si Pastor Brito. Si Ate Aurin Pardo, si Pastor Joshua, Ate Debbie. Ate Debbie, yan. Mga may sakit, ano po? Ako po, ano lang po, safe travel sa kapatid ko at sa pamilya niya. Naging sila ng probinsya sa Butuan. Tapos, si kuya ko, mag-start na siya ng therapy. Medyo ano lang, grabe ang pasa niya. Talagang buong legs. Medyo, siguro po dahil padre de pamilya, nabuburyong na hindi nag-work. Sabi ko, ano ba ba, mag-2 weeks ka pa lang na sabi ko. Nagagets ko naman po yung pero siguro nabuburyong na walang ginagawa. Hindi, pag sa hospital siya, hindi
busy. Pag sa HR, bababa siya. Ayoko lang nakahiga. Mas lalo kong nararamdaman yung mag-tiis-tiis. Yun, sabi niya, sama daw po natin siya kasi nag-wear off na yung pain, ay yung pain reliever. Tsaka yung mga sinasakdoon. Nararamdaman niya na yung sakit ng bakal. Sabi niya, sakit talagang tuming gabi na humihiyaw sa sakit. Nakakatayo naman na po, awa ng Diyos, nakakalakad-lakad. Meron siyang saklay meron siyang saklay, pero yung pain po talaga, opo, pero ano lang for 1 week lang kasi baka daw po mag-depend yung doon. Kaya pag-pray natin siya, yun po yung meron po kasi akong man na sa lugukot. Alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi sa dami na nangyayari sa akin kailangan kong bayaran. Sa totoo lang po, 3 buwan na ako hindi nakakapag-infusion. Kahapon, natakot yung kapatid ko kasi sa ate ko ako nag-i-stay dahil nga nandiyan yung kapatid ko na isa, ilan kami may sakit ngayon. Talagang nahilo ako, sabi ko, hindi ko inaamin kasi sa mga kapatid ko na hindi ako nagpapa-infusion. Alam nila, nagsisideral ako yung powder. So sabi ng ate ko, nag-infuse ka ba ngayon? Sabi ko, hindi. Kasi talagang, hindi ko talaga yung paningin ko. Parang ako may vertigo. Wala ko kong vertigo, 2020 vision ko eh. Tapos, nanghihina ako yung naramdaman ko. Sabi ko, na-recite ko lang po talaga yung Sanbentre. Yan talaga ang nire-recite ko pag Kaya, ngayon po, pinunta ko ang doctor ko. Binigyan na ako ng request for pag-pray lang po natin na sana, wag na po ng infusion at yung sideral na lang, yung powder na ininom, kasi mas mura. Kasi ang infusion ko po, nakadepende siya sa milligram. Kapag ang pinakamura nun, nasa 14, 13,000. Yun yung sa gamot ko sa dali. Hindi katulad ng sideral. Kaya sabi ko nga, Lord, huwag mo na sabi kong bayarin. Hindi katulad ng sideral, yung powder. Although expensive din kasi yung isang sachet yung powder. At kasi pinakot pupunta ng hospital. Kaya pagbilang ko natin kasi may mga thyroid test din ako, yung iba ko pang mga ngayon. Ito sa Timayla. Tapos ka na ba sa puro kami ngayon text sa sugan. Physical, then pag-pray po natin. Sarap naman ng pray. Saka po tayo nalalapis natin yung gantata. Okay. Sige po, salamat po. So, ating pong isama sa panalangin lahat ng nabanggit, At siguro silent prayer na lang po tayo. Yung kantata. Naku, malapit na po ang ating Christmas kantata, ha, mga kapatid. 9 days na lang. 9 days na lang. Diba? 9 days? 10 days? Oo. So, Pag-pray po pala natin yung mga pastor natin ngayon sa UCCP na nanlalamig at hindi na po namin babanggitin kung sino siya. Pero pag-pray po natin na bago ang kanyang isipan at i-push niya ang pag-ordain, yung exam. Basta po, ang nabanggit po sa akin ni Pastor Josh is marami po tayong mga manggagawa ngayon na nanlalamig sa paglilingkod at talagang sana po kapahingahan lang at matagpuan nila ang kapahingahan sa ating Panginoon at huwag naman po sa pumunto. Tuluyang pumunto. Yun po. totoo yan, madagdagan ko lang yung sinabi mo. Bukod sa mga nanghihina ng pastor natin, bihira na, konti na lang din po yung gusto magpastor, mga kapatid, ha? Kaya as much as possible, we should be kind. And kasi konti na lang po ang manggagawa natin. I'm serious. At walang halos pumapasok sa seminaryo. Andyan ang andyan ang gusto mag-sponsor. Pero halos yung iba naman gustong pumasok sa ministeryo, may hadlang naman, maaaring kalusugan nila, maaaring pamilya nila, maraming hadlang, no? Kaya iba na
Ipanalangin mo natin mga kapatid. Ang ating mga pastor ay sila ay bigyan ng kalusugan na maganda at yung kanilang kaisipan, no? At readiness sa sa mga hamon ng mga simbahan at ng hamon ng ating panahon. Okay. Yung mga meron, hindi naman po sa atin, hindi rin sa mga ibang churches. Kasi sa totoo lang po, nakakalungkot yung mga kwento ng mga gagawa na hindi naman din po sila perfecto. Hindi naman po sila yung sabihin mo alam ang lahat. Kaya nakakalungkot na minsan, ang kakulangan ng iglesia ay sa kanila isinusumbad. Ang hirap po ng gano'n ay may mga comparison. Kaya ipanalangin po natin, lalo na po ang ating pastor ngayon, si Pastor Henry, hindi pa po siya nakakaisang taon. Kaya malaki pong challenge sa kanya ngayon kasi hindi na, kita naman po natin ang pagbaba ng miyembro ng iglesia. Tayo rin po mismo na matagal na dito sa ating iglesia, tayo na rin po ang magtulong-tulong na huwag natin po dahil si pastor ay si pastor yun, nandyan dapat si ganito. No, I beg to disagree kayo. Because, I beg to disagree. Because, ang attendance natin every Sunday ay dumadami. In fact, marami ang bagong miyembro. Hindi niyo ba napansin? Maraming bago. Siguro yung nakikita mo, yung hindi nagsisimba, ay yung mga luma. Pero tingnan mo ang brighter sa other side, mas marami ang bago. No? And if you count every Sunday, lahat na may bago. Hindi niyo ba napapansin yan, mga kapatid? Lagi may bagong pumapasok sa ating bagong kaluluwa. No? Siguro, ang ano na lang natin is, paano natin i-maintain yun. Because kung hindi naman tayo welcoming church, hindi tayo tatagalan dito ng miyembro. Yung hindi man lang ba natin ngitian yung bago man lang na, kumusta po kayo? Kaya nga mga kapatid, may batian. Ang binabate yung kakilala mo na, hindi po gano'n. O siyempre magkakamayan. Pero ang esensya ko ng pagbabatian, mga kapatid, ay kilalanin mo yung bagong pumapasok. Yan ho yun, no? Kaya, ipanalangin pa ho natin na sana ay walang tigil at dumadating talaga sa iglesia yan, hindi perfecto ang simbahan. Merong umaalis, merong dumadating, merong nandyan lang. Diba? Ganyan ang attendance natin eh. No, parang BP lang yan, up and down, up and down. Mag-pray na rin po pala kami ni Ate siya kasi aayusin na namin ng membership. Yes. Pati yung ating membership natin, ha? Nakadata pa tayo. Oo. So please, no, marami po tayo maayusin. Ba't isa-isa lang? Sabi ng Panginoon, sige, isa-isa lang muna, ha? Yung kantata muna tayo ngayon, at pagputihin natin ito dahil ang choir naman po ay talagang nandiyan at salamat at tayo tinutulungan din ng iba, mga kasama natin, kapatid natin sa ibang simbahan. Sige. So, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Hinihiling ko po si Elder Becca, na tayo po'y pangunahan sa panalangin. Although nabanggit na po natin ang ating mga special prayer request, no? Paki-ano na lamang po. Yes po. O aming Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa gabi ito na muli-muli kami ay nagsama upang makapag-aral po ng inyong salita. Salamat po sa napakagandang mensahe ng aming tagapanguna, si aming kapatid na Joey. Napakaganda po na mensahe hinatid niya mula sa aming Panginoon. Salamat sa kalakasan ng bawat isa na naririto, Panginoon, na hindi hadlang ang oras upang ikaw ay aming pasalamatan at purihin, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan ng bawat isa na makarating sa aming kanya-kanyang tahanan.
at sa araw pang darating na inyong mga gawain, Panginoon, kami ingatan muli na babalik sa iyong tahanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ito ang aking hinihiling may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. Amen. Tayo yung nagkaloob. Ating pong awitin ang aming kaloob sa'yo'y handog. Ano bang ating nais po ay biyaya ng Diyos. Ang aming kaloob sa'yo'y handog. Ano bang aming nais po ay biyaya ng Diyos. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.